Magandang araw! Ang tatalakayin natin sa Araling Panlipunan ay tungkol sa dinastiyang pulitikal. Ano nga ba ang dinastiyang pulitikal? Dinastiyang pulitikal, ito ay ang sunod-sunod na pamumuno ng mga leader na pulitikal na nagmula sa parehong pamilya o magkakamag-anak. Tumutukoy din ito sa mga makapangyarihang angkang nakapagtatag ng kapangyarihang pulitikal sa isang teritoryo o lugar, maging lokal o pambansa. Ang ilan sa halimbawa nito ay ang pamilya Binay at Ehersito Estrada. Ang dinastiyang pulitikal ay tumatagal ng ilang siglo. May mga hakbang na ginagawa upang matigil ito. Binuo ang ilang mga non-governmental organization or NGO upang labanan ito at ilang mga panukalang batas ang inihain sa Kongreso. Batay sa pag-aaral ng ASEAN Institute of Management or AIM, ang politika sa Pilipinas ay dominado ng dinastiyang politikal na mamahala sa tinatayang 102,467,483 mamamayan. Paano nga ba nagsimula ang dinastiyang politikal? Ayon sa Artikulo 2, Section 26, dapat siguraduhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal, ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. Sa kasalukuyan, walang batas na nagbabawal sa politikal na dinastiya. Makikita ang mga dinastiyang politikal sa lokal na pamahalaan at sa Kongreso. Bago dumating ang mga Espanyol, mga dato pa ang namumuno sa mga barangay at balangay. Yung posisyon ng dato pwede niyang ipamana dun sa panganay niyang anak na lalaki, ngunit kailangan niyang munang ipakita kung taglay niya ang mga katangian na kailangan para sa isang dato. Yun yung batay sa lakas, katalinuhan, sa pamumuno at kayamanan. Dapat mapakita niya na kaya niyang gampanan ang pagiging dato. Pag di niya ito nagawa, mayroong karapatan ang mga tao na palitan ang dato. Nung dumating naman ang mga Espanyol, hindi na itinuring na pinuno ang mga dato. Ang pumalit na sa kanila ay yung mga gobernadorcillo. Parehas lamang ng tungkulin ng isang dato ang gobernadorcillo, pero yung gobernadorcillo kailangan kumuha ng buwis sa mga tao. Yung mga pagkakasunod-sunod ng mga gobernadorcillo ay di sobrang kaparehas ng dinastiya, pero ang posisyon ay para lamang sa mga prinsipalya, mga mamayan at makapangyarihan. Nung dumating na yung mga Amerikano, naging eksklusibo din yung politika. Sa panahon ni William Howard Taft, ang eleksyon ay para lang dun sa mga mayayamang Pilipino. Yung mayayaman lang maaaring sumali sa proseso ng eleksyon. At nung naging malaya na yung Pilipinas, ang mga posisyong ibinoboto ay dominado pa rin ng mga mayayaman at ang karamihan ay galing sa pare-parehong pamilya. At bilang panapos na gawain, maaari nyo bang sagutin ang mga sumusunod? Una, paano nga ba nabuo ang mga dinastiyang politikal sa Pilipinas? At ikalawa, paano nabuo ang kultura ng dinastiyang politikal mula sa sistema ng pagsunod-sunod sa pamamahala?